Salamat po sa ating lahat at tayo muli ay magkakasama ngayong Friday, our appointment with the Lord. Thank you, Lord. Thank you po. Hi po sa atin, sa mga friends of the bar. Hallelujah. Salamat sa Diyos at tayo ay magkakasama ngayon. Napakaganda kung tayo ay nagsisimba. Alam ko naman nagsisimba kayo araw-araw. Kung di man uh, kung online man or talagang nasa simbahan, kung matutunghayan nyo na buong week, well, it started last Friday, except Saturday and Sunday, ay puro about itong bread of life na ating gospel din. Kaduktong po ito. Gospel of John. Diba? John 6. Tuloy-tuloy po ito. Diba? Kung matutunghayan nyo na buong linggo siya. At maganda ngayon na tinanong kasi ng mga tao, sabi, how can we, paano ba yun? Paano ka namin kakainin? Parang iniisip, ano ba yan? Cannibalism ba yan? Bakit kakainin ka namin? Well, Jesus is talking to us through this gospel about the Eucharist. Alam naman natin na, di ba, na tayo ay pag nangungumunyon, ay pag tinanggap mo si Lord through the communion, talaga namang siya mismo ang iyong tinatanggap at nagiging kabahagi niya tayo. Diba? Nagiging kabahagi niya tayo yung sa ating pagtanggap mismo ay nandirito siya sa atin. Alam niyo yung nakagandahan na tayo ay mga Katoliko. Bakit? Well, naalala ko po, kinikwento ko nung isang araw, nandun kami sa Tarlac. Meron kaming Life in the Spirit seminar. Doon sa topic na growth. Nabanggit ko sa kanila yon. Yan ang kagandahan na tayo ay mga Katoliko. Naalala ko nung ako po ay nasa Amerika, naimbitahan ako sa isang born again. Nahihiya naman akong hindi umattend. Sabi ko, sige, pinagbigyan mo naman. At talaga naman yung kanyang invitation ay, sige na, attend ka lang naman ng aming service. Di sumama ako. Aba, sorry Lord, nakakatuwa. Bakit? Meron din silang parang komunyon. Doon sa service nila, binanggit. Okay, we will have bread. Wow, may bread. Kaya lang, dinistribute na yung bread. Wala namang walang consecration, hindi katulad ng sa misa. Wala lang, nung pagka bigay ng bread, maya-maya sinabi, okay, you may now eat the bread. Hindi, kainan lang lahat. Ako'y natatawa, gusto ko maghanap ng juice, wala bang iced tea? Kasi namigay ng bread, walang juice. Parang, ayaw may tumawa dun sa ano. Ganun lang, parang, gusto ko, hey, do you have some iced tea or some juice? English kasi nasa Amerika. Sabi ko, well, ang kagandahan sa ating kumpleto eh. Bakit kumpleto? Di ba? May liturgy of the word, may liturgy of the Eucharist. Kumpleto, di ba? Sa umpisa, sa misa ay liturgy of the word. Di ba? Marinig mong first reading. Kung Sunday ay may or special occasion, may second reading at may gospel. Marinig mo mismo yung salita ng Diyos. Mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng salita. At yung salita na yun, paano mo may sasabuhay yung narinig mo na salita? Di sa pamamagitan ng pagkumunyon. Matatanggap mo mismo si Kristo. Diba? At ang kagandahan, hindi lang basta kumunyon yun eh. Diba? Kung naaalala nyo, or diba natutunghayan natin sa misa. Diba? Sa misa ay kinoconsecrate ng pare yung katawan at dugo ni Lord. Hindi lang basta yun na, okay, we have some bread here, you can now eat. Di ba sabi niya, sa consecration, nakaganon pa yung kamay ng pari sa ostya at sa alak, di ba? Sasabihin niya na ito'y maging totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So doon pa lang yung transubstantiation na yun, naging totoong dugo yun. Bakit?
pinlay over nung pare eh. Humingi siya ng biyaya simula sa Diyos eh. Mula sa Diyos na maging katawan at dugo. Kaya nga napakabanal, di ba? Nung ating ostya, napakabanal nung wine na iniinom ng pare. Di ba? Kaya yun isabi, totoo katawan at dugo. At pag ikaw ay nangumunyon, talaga namang napakalaking biyaya. Bakit? Hindi lang mismo yung tinapay. Bakit hindi yung mismo tinapay? Pinringay, di ba? Kinonsecrate, kaya may consecration. At mismong natanggap mo, hindi lang basta yung ostya, hindi lang yung basta tinapay, totoong katawan, yun ni Lord. Hallelujah. Kami po sa Love Flock ay may, dati ang aming breaking of the bread ay may wine. Nagbe-breaking of the bread kami bago mag-Life in the Spirit seminar. Ano po yun? Monthly. Every month po yun. Kaya lang ngayon po ay medyo ostya na lang. Hindi na siya wine. Wala na po yung blood of Christ or through the wine. At kami po dati, nung gano'n na aming breaking of the bread, talagang kompleto. Hawak namin yung kupita, yung wine, yung totoong katawan, yung totoong dugo ni Lord na kinonsecrate ng pare, at yung ostya, totoong katawan ni Lord. Kaya napaka-blessing po doon po talaga na talaga namang pagkatapos nung aming prayer after the consecration at yung communion na, mismo kami ang kakain at mismo iinom. Talagang nakaka-bless. Kami rin po, pag nasa Hong Kong, ay na-bless naman po ako doon. Isang beses po, pagka kami may misa sa Hong Kong, pag na-assign po ako sa Hong Kong, pagka, ano ba yun yung namibigay ng ostya at liturgy, sa liturgy. Pag na-assign po ako na liturgy, kasi speaker, so na-assign ako liturgy, kami nagbibigay ng ostya, tapos kami rin yung may hawak ng kupita, nung chalice rather, para dun sa sinasawsawan. Diba? Sinasawsawan ng mga tao sa pila. Sinasawsawan, diba? Ilalagay si Lord doon para yung body and blood ay mainom. Yung body and blood mismo ni Lord. Consecrated. Isang beses, may tira. Sabi nung pare, you may drink that. Ako, alam nyo, parang iyang-hiya ako kay Lord na parang, Lord, ako iinom nito, hindi naman ako pare. Parang, Lord, hindi naman ako dapat, hindi naman ako, iinumin ko tong your true blood. Hallelujah. Kaya, wala, sabi ng pare, siyempre, obedient ka lang na sinabihan eh. Pwede ka pa namang sabihin na, Father naman, hindi ako worthy, ikaw na lang, Father. Baka sabihin ni Father, ano ka ba? Inanong po, bago ko ininom, Lord, am I worthy for this? At ininom ko po yung blood of Christ. Sabi ko, wow, first time. Actually, nasundan pa yun ng mga ilang beses na pag bumabalik kami sa Hong Kong. Kaya, sobra yung blessing mo. Bakit? Sabi natin kanina, when you consume Jesus, He becomes part of you. Every time we have that communion, kasi, di ba, alam mo mismo si Lord yung tinanggap mo eh. He becomes part of you. And if He becomes part of you, then He can dwell in you, in your life, in our lives. Di ba? Kaya, parang ang pakiramdam mo, parang, wow, Lord, every time I consume you, you become part of me. Di ba? Sabi ni St. Paul, it is no longer me who lives. Christ lives in me. If He is dwelling in you, then He is living with you in your life. Kaya, doon mo mapapansin, magugulat ka na. Bakit ka magugulat? Every time we consume Jesus, naiiba ka na. Paano naiiba? Hindi ka na katulad nung dati. Alam nyo, minsan may mga tawag po kasi doon nung tayo yung mga lumang Katoliko pa.
Ano yung lumang Katoliko? Wala lang. Just for the sake of receiving the communion, just for the sake of attending Mass. Yun yung lumang Katoliko. Eh tayo ngayon, bakit di na tayo lumang Katoliko? Eh, we may consider ourselves as bagong Katoliko. Bakit? Charismatic tayo eh. Nasa gawain tayo ni Lord, di ba? Itong prayer meeting natin online, hindi lang naman to every Friday, di ba? Maalam, I understand you have other groups or every day din yata kayo magkakasama, di ba? Na hindi na ito yung buhay natin katulad dati. Na kung ang buhay natin katulad nung dati na wala lang, magkukomunyon ka lang just for the sake na magkumunyon ka, na hindi ka magkasala, na hindi ka nakasimba ng Sunday, or hindi ka nagsisimba araw-araw kung nagsisimba ka, di ba? Just for the sake of having that, yun yung ating pagiging lumang Katoliko. Eh ngayon po, iba na tayo. Hindi na tayo yung lumang Katoliko. Bakit? Eh, ang dami na nating gawain eh. Gawain kay Lord. At kung tayo'y nasa gawain ni Lord, eh, di ba nakakapanghinayang naman na just for the sake of having this gawain ni Lord, ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang trato mo sa pamilya mo. Ganun pa rin ang trato mo sa kapitbahay mo. Kung may mga employer, ganun pa rin ang ang trato mo sa employer mo. Just for the sake of having your work. Di ba? Dapat mapapansin mo na yung difference ngayon. O lalo na nga tayong mga nasa charismatic, tayong nandito sa Friends of the Bar. You should see the difference. Eh kasi kung di mo naman makikita yung difference, yung pagkakaiba, di ba? Ito, inuulit-ulit ko lagi ito sa inyo. Kung naririnig nyo, di ba? Sayang lang, nandito ka sa Friends of the